Mukhang mas lalong uusok at magliliyab na parang bulkang sasabog itong si Kadegongan. Bakit naman, Mima? Abay bagsak ho itong si Kaindayan. What? Hindi mahagilap, guys. Sa top performing cabinet officials. Pakita ko sa inyo yung picture. Mukhang masamang pangitain to sa mga DBS, Duterte Bobo supporters. Ang hirap ipagtanggol ni Inday, no? Sakit sa ulo. So ngayon, guys, I feel something fishy na parang mukhang meron ho silang double work, diba? Todo kayod, double effort para sirain ulit itong si President Bongbong Marcos at i-uplift itong si Inday Sara and DepEd Secretary Sara Duterte. Okay, paano kasi, guys, hirap na hirap silang buhatin itong si Inday. Kasi nga naman, magtataka naman tayo, guys, if ever kasama siya dito sa top performing cabinet official, hindi nga natin nakikitang nagtatrabaho. 'Di ba? Yan, deserve mo yan. Kasi mas inuna pa yung ibang issue. 'Di ba? Best in palaaway. Tapos best in confidential. 'Di ba? Ang daming issue ang tinalakay ni Inday bago asikasuhin yung kanyang kabinete. Talaga nga naman kahiya-hiya. So ngayon, guys, nangunguna ho si Secretary Abalos. Yan ho yung mga taong tahimik lang pero nakikita ang gawa. Di ba? Parang si Mark Villar lang. Si Mark, tahimik lang. Ngunit sumisigaw ang kanyang gawa. No, ngayon, guys, ito yung mga nangunguna. Una, si Abalos sa DILG. Pangalawa, si Rex Gatchalian. Proud kami sa'yo. Pangatlo, si DOT Gracia Frasco. Actually, guys, may mga tie dito. Isa yung nangunguna, dalawa yung pangalawa. Gawin na lang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun na lang. Pumapangatlo, si Cristina Frasco ng DOT. Pang-apat, si Remulla ng DOJ. Panglima, itong si Pangandaman ng DBM. Pang-anim, itong si Pascual. Pang-pito, si DOTR Bautista. Walo, si Bunuan. Pang-siyam, si Uy sa DICT. At pang-sampu, sa SAP, itong si Lagdameo. Diba? Yan yung mga taong tahimik lang. Pero sumisigaw ang kanilang mga gawa. So ngayon, guys, si Ben Hur Abalos ay nakakuha ho ng 92%. Si Gatchalian sa DSWD 88%, si Frasco 87%, si Remulla 85%, si Pangandaman 84%, si Pascual ng DTI 81%, si Bautista ng DOTR, 79%. Si Bunuan, 76%. Sa DPWH yan, guys. Si John Enrile Oy, 74% ng DICT. At si Lagdameo na 72%. Yan ho yung mga tahimik lang. Pero sumisigaw ang kanilang gawa. Diba? Talaga nga namang kahihiyan ang dinala ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Kung meron bang konting delikadesa or kahit man lang pagmamahal sa bayan, 'di ba? Kung hindi niya naman kayang gampanan ang kanyang trabaho or kung hirap na hirap siyang akayin itong DepEd, abay, mag-resign na lang sana. Well, ay talaga nga naman, tama din itong si Ronald Llamas, paano magre-resign itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Malaki daw ho yung pondo ng Department of Education, lalo pat ngayon wala na silang ibang hanap buhay dahil tinanggalan, guys, ng Congress
ng budget itong si Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Pero kung meron kang pagmamahal sa ating bayan at kung meron kang pagkukusa, kasi nakikita naman sa resulta guys, yung PISA, tingnan nyo naman, talagang kulela tayo sa international assessment to the point na yung mga estudyante ay pabunan ng pabubo because of, 'di ba, maling pamamalakad ng Department of Education. Imagine yung mga learning materials na dapat sana ginagamit ng mga estudyante during pandemic pa to, up to this moment ay hindi pa nilalabas, nasa transpac lang dahil nga sa unsettled payments due to the sabwatan and corruptions. So, sino yung matututo dito? Yung transpac, yung warehouse. 'Di ba? Dapat sana, 'di ba, Vice President ka, meron kang pangalan. Gamitin mo yung pangalan mo sa tama, hindi yung panununtok doon sa sheriff at pagpapatola dito kay Arturo Las Cañas para linisin ang iyong, hindi mo na talaga malilinis yung kalat mo. Pero anyway, kung gusto mo mang linisin, abay dapat unahin mo muna yung trabaho mo kasi pinapaswelduhan ka ng taong bayan. Nilagay ka ng ating Pangulo dyan dahil iniisip ng ating Pangulo na katiwa-tiwala ka. Pero mukhang nagkamali ata si President na ilagay ka dyan sa DepEd kasi mukhang wala namang pagbabago. 'Di ba, nakakahiyang isipin? Kung meron ka lang kahihiyan or delikadesa, you should resign now. Biruin nyo guys, inuuna yung hindi niya trabaho. Inuuna yung issue sa ICC. Inuuna yung issue sa iba't ibang, sa SMNI, sa pag-uplift ng kanyang sarili. While dito sa Department of Education, abay parang pinabayaan na. Tapos kung minsan makikita natin siya for photo taking lang. Nasaan yung trabaho? Nasaan yung kawang gawa? Nasaan yung sinasabi yung change is coming? Baka ICC lang yung coming, pero yung change, abay wala. Nakakahiya. 'Di ba? So, this survey is the reflection of your work. Kung yung trabaho mo hindi maganda, talagang magre-reflect din yan. And sa tingin ko, ito yung survey na to, reliable. Kasi yung Octava, ay hawag-hawag ba ni Malutik-tik? Wala tayong magagawa. Merong karga-karga yan. Talagang i-uplift dyan itong si Sara. O nasaan yung tinutukoy yung top performing and most trusted agency? Abay, bakit tila baga parang hindi na natin makita? Top performing pero wala dito sa mga top of performing cabinet officials. Sabi ko sa inyo guys, manipulated. Nakakapagtaka guys kapag si Sara mataas na naman. Manipulated yun guys, or di kaya may mga karga. We do not know lang. I'm not sure kasi nakakatawang isipin at nakakapagtaka na makikita natin ng kanyang pangalan na hindi naman natin makita ang kanyang kawang gawa. Hindi natin makita kung yung reflection ng kanyang mga pinanggagawa sa lumalabas na mga resulta. Kung yung PISA mataas, feel ko kasama dito sa top performing cabinet officials itong si Sara bilang DepEd Secretary, kaso wala. 'Di ba? Ang ingay-ingay. Ang daming isyong sinawsawan. Nakakaloka. Grabe. So ngayon, nafe-feel ko na mukhang kakayod kalabaw na naman tong mga DBS, Duterte Bobo supporters, para sirain na naman itong si President Bongbong Marcos. Kaya nga yung kinontent ko sa inyo guys recently, itong si Banat Bayba guys, panibagong script nila na pinagbabantaan daw yung kanilang buhay ni President Bongbong Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez dahil napipiko na daw ang administrasyon sa kanila. Yan yung kanilang mga mga tukmol talaga to. Yan ho yung kanilang panibagong script. Pinagbabantaan ho ng administrasyon. Pagtakang isipin na ito nga si former President Digong, tinawag na adik, tinawag na bangag, diba? Tinawag na may presidente tayong nagduduroga. Hindi nga pinatulan ni President Bongbong Marcos, tapos ikaw na vlogger ka na, papatulan ka niya, as if
Diba? As if kilala ka ng 115 million people ng bansang Pilipinas. Kaloka. Ay, nako. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit ako para sa ating panibagong video.